Kayo ba nagulat na nanalo muli si Trump? Kasi ako hindi. Hindi. Dahil 2 months ago, dun sa isang interview, sinabi ko na in the balance sheet, mas malakas si Trump kaysa kay Kamala. Because of different factors. No? Medyo nabash ako ng konti ng mga Phil-Am na Democrats. Akala nila Trump ako. Sinusubukan ko lang namang i-deconstruct yung what is happening. No? What is happening. Palusot ba? Hindi, Trump talaga itong kausap ko. Nasaan yung MAGA hat? May MAGA hat yan. Yung sombrero, hindi mo dala dyan? Hindi mo dala? Yung pan mo? Nandito. MAGA hat? Binigyan niya ako ng MAGA hat dati. Tsaka MAGA mug. Suotin mo para maisip nila na nanalo ka sa iyong eleksyon sa Amerika. Di yata kaya. Sige. Tapos, okay. You were bashed? I was bashed dahil pinapaliwanag ko na yung labanan ay doon sa Electoral College. Ang sabi kasi nila, lamang na lamang si Kamala sa debate, no? Kaya parang sigurado nang talo si Trump. Ang sabi ko, nanalo rin si Gore sa debate pero talo siya sa Electoral College. Nanalo rin si Hillary sa debate pero talo siya sa Electoral College. In a way, nanalo rin naman si McCain sa debate kay Obama, yung second run niya. Pero talo pa rin siya sa Electoral College. So, yes, maganda yung debate para ma-rally yung troops mo, yung mga supporters mo. Pero wag masyadong bigyan ng importansya dahil ang labanan is the 7 swing states. And dun sa 7 swing states na yan, 3% yung undecided. It's a battle for the margin of error. Parang yung 0.6 na naging 0.1. No? Pero yung labanan parang sa speaker margin. Yes. Parang ganyan yung labanan dyan. Pero sorry, medyo debatable sa akin yung kung panalo si Kamala sa debate. Depende siguro sa metrics debatable sa akin. At least yung mga post-debate na analysis, yung post-debate na survey, na parang lamang siya. No? Yun yung bibigay ko na sa kanila yun. No? Yung ganong klase. Pero yun nga, sinasabi ko, dito yung labanan. At dito sa na ito, ang dominant issue rito is inflation and immigration. No? Lalo na doon sa mahigit kalahati. At doon lamang si Trump. Ngayon, nagalit sa akin yung mga Phil-Am youth Democrats dahil nga parang sinasabi ko raw na magaling si Trump. No? Well, in a way, yes, kumpara sa kampanya. Paano kung titignan mo yung nangyari this past few years, natalo si Trump noong 2020, nagmukmok sa Mar-a-Lago, no? At sinubukan magkaroon ng uprising noong January 6, 2021, nabigo, nagmukmok, injured sa Mar-a-Lago, tapos ay isang katutak na kaso yung binato sa kanya, na-convict siya dun sa mahigit 30 na kaso. The first president, no? Or ex-president to be convicted. Sentencing this month, sentencing. Oo, di ba? So, ayun, gulping-gulpi siya. And yet, nakabalik siya. Na-reprise niya yung kanyang narrative, nagamit niya yung mga banat sa kanya, nanalo siya dun sa usapin ng January 6 sa Supreme Court, dun sa usapin ng immunity, at nagamit niya yung kanyang mga kaso para sabihin niya na yung usapin ng justice at saka democracy sa Amerika ay winawasak ng mga Democrats, no? By weaponizing the justice system against him. So naibaliktad niya yung mga negatibong banat sa kanya. Kaya in a way, magaling yung kanyang handling. Pero yung isang mas mahalaga ay mas mahaba yung kanyang runway. Mas mahaba yung kanyang preparasyon. Dahil si Kamala, sumulpot lang the past few months No? Oo, kasi naghihingalo yung kampanya ni Biden. Pero it turned out mukhang mas malakas pa pala kung si Biden yung tumakbo. Kasi Kamala didn't outperform Biden against Trump. Well, yes. Pero ang basihan kasi niya noong 2020. Pero nitong last year at saka this year, si Biden ay below 40%. The lowest rating of any president in modern American history. So, hindi usapin kung tama yan o mali. Basta yun yung kanyang approval rating. Nagbabari between 38 to 39. Walang American president in modern American history na ganyang kababa.
no? Lalo na hindi naman ganun kasama yung ekonomiya nila. Ang tawag nga nila soft landing, yung mga economic indicators. Usually ang isang incumbent ay maganda yung approval rating kung magandang ekonomiya. Anong sabi ni Clinton? It's the economy, stupid. Kaya nalusutan yung alam mo yung crime na yun, boss eh. Ano ba yung crime na yun? Oo nga. Yung tawag doon, yung hindi ko alam yun. Pag-usapan ang paumabot. Yeah. Nalusutan ni Clinton yun. It's because yung gut issue ang problema. The economy is stupid. Yes. And yet, kahit relatively better yung economy ni Biden kaysa nung panahon ni Trump, no? Ay napakababa ng kanyang approval rating. Less than 40. At fast forward doon sa exit polls. Dahil ang exit polls kasi nila hindi naman yung binoto mo eh. Ano yung basihan mo sa pagboto? Pero mo 3/4, no? 3/4 ng mga bumoto diskontento sa gobyerno. 3/4 ng mga bumoto galit sa Biden government. Ang laki nun ha. Inaasahan ko more than half majority. Hindi ko inaasahan na 3/4. Kahit ako nagulat pero hindi naman surprising yung sentiment na yun dahil mayroong pre-election survey na lumabas was majority of Americans thought the country was headed in the wrong direction under Biden. Yes. I agree. Kaya nga inaasahan ko majority eh. Hindi 3/4. Yung 3/4 medyo malaki yun. Majority pa rin naman. Mas malaki lang. Pero don't you think... sige. Tuloy mo na. Sige. Go ahead. Ibig sabihin, na-reprise ni Trump yung kanyang narrative na, halimbawa, ikaw, anong maalala mo sa kampanya ni Kamala? What does she stand for? Ano yung maalala ng mga karaniwang tao? Amerikano? Meron ako lang. Tawa ng tawa. Ha? Tawa ng tawa. Ayun. Yung tawa ng... Di ba? Pero yung mga Amerikano, maalala yung Make America Great Again. Maalala nila yung America First. Swamp, no? Maalala nila yung immigrants, Haitians eating pets, no? Hindi maalala nila yon, no? At nare-reprise niya, nasi-symbolize niya yung kanyang political narrative na problema natin ng mga migrants. Yung mga migrants ay ninanakaw yung ating kayamanan by using our social welfare system at kine-create nila yung opioid at saka crime crisis natin sa ngayon, no? At saka ay inaagaw nila yung mga trabaho. Hindi masyadong malayo nung nanalo si Trump noong 2016 na wineponize niya yung loneliness and despair ng mga middle-aged white Americans against migrants. They steal our jobs, they steal our wives, they steal everything. Na-weaponize niya. Yun yung unang offensive data analytics ng Cambridge Analytica noong 2016. I-reprise niya uli yan ngayon at in a bigger way. Dahil ngayon kasi yung mga Amerikano mas may sense of anxiety. So ngayon, na-weaponize niya yung politics of despair. At channel na yan labang kay Biden. At yung kanyang kampanya, Kamala is Biden. Kamala is Biden. Kamala is Biden. At hindi nakahiwalay si Kamala ron. Maliban pa sa medyo maiksi yung kanyang runway. Parang si Lenny. Nagpasya si Lenny noong 2021 during the exact day ng filing of candidacy. Ito naman, nagdesisyon si Kamala nung umatras si Biden. Sana umatras si Biden ng mas maaga para mas may kaunting dagdag yung kanyang runway.